Magandang araw, Las Vegas. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, world. Ako po si Marupa Hati Sarne at nandito po tayo ngayon sa Radyo Klinika. Ngayong araw na ito, pag-usapan po natin, mga aksidente. Alam niyo po, dito sa Pilipinas, parang bawat takbo natin sa daan, palagi po tayong may naiengkwentro na mga naaksidente. Mula sa simple hanggang sa pinakagrabe. At ang pinakamasaklap nga po ay ito ang isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng ating mga kababayan dito. I bet dyan din po sa iba't ibang bahagi ng mundo, ganito rin po ang sitwasyon. Kaya ngayong araw na ito, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat isa pong napakagaling na orthopedic surgeon ng Pilipinas ang ating po mga kasama. At siya rin po ngayon ang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Bukod pa sa napakahusay pong magsulat, isa pong author ng napakaraming mga libro tungkol po sa kalusugan, wala pong iba kundi si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. Magandang araw, Doc. Magandang araw, Maru. Long time no see. Yes. Salamat sa iyong paanyaya ngayong araw. Oo. At kami nagpapasalamat, Doc, kasi mabibigyan mo kami ng karagdagang pangunawa, karagdagang kaalaman tungkol dito sa mga nangyayari sa mga na-aksidente. Unang-una dito ba sa Pilipinas, Doc, dyan, alam ko, dyan sa Philippine Orthopedic Center, hindi yata kayo nagpapahinga sa pagtanggap ng mga na-aksidente. Ano ba yung pinaka-worst na nakita mo aksidente, Doc? Sa aming ospital, malimit tumataas na kasi yung mga aksidente mula sa mga motorsiklo at bisikleta. Alam mo naman, nagkaroon ng uptick, ng upward trend mula nung nagka-pandemic sa ating bansa at hindi na humupa ang pagdami ng mga alternative forms of transportation katulad ng motorcycle tsaka bisikleta, no? Nadagdag pa Kaya yung e-bike, Doc. ay may Diba? e-bike pa, no? Na Marami ah, pa nga hindi marunong mag-drive niyan, bigla na lang lumiliko. Naku, palaging sila'y tumutumba o at sumusubsob. saka sobrang bagal for some roads, no? Kaya ano rin sila, balakid din sila sa tamang road safety, no? Yes, Kasi nga oo. sobrang bagal. Mm. Mm. At Ah, unfortunately, nagiging dahilan ng amputation, di ba? Ng ilang bahagi ng katawan. totoo 'yon, no? Ang pinaka masaklap na nakikita natin ay yung tinatawag na multiply injured. Ibig sabihin nito ay yung hindi lamang mga buto ang naapektuhan, ibang systems din ng katawan katulad ng kung ang walang helmet, no, maaring matamaan o masaktan ang ulo at utak. Mhm. Ah, yung ating gastrointestinal system maaring may tama sa bituka at mga malalambot na kalamnan, no? At Grabe. ang pwede rin mabali ang leeg, no? Pwedeng masaktan ang ating chest, no? Pwede masaktan ng baga at puso. Mm. Kaya ang pinaka delikado ay pag nagsama-sama itong mga ganitong aksidente at ang isang malaking halimbawa rito ay na yung nakaraan na buwan, maaring nakita ng mga ating kababayan yung nag-counterflow sa skyway natin Oh, at yes. Yes. siya ay motorsiklo siya. Mm. Ang alam natin ay may nakainom at sinubukan siyang pigilin nung traffic enforcer pero umakyat siya sa skyway at Mm. humampas siya doon sa oncoming na AUV, no, na vehicle. Kaya hindi siya nag-survive ng kanyang aksidente, no. Yung nakita sa dashcam na tumilapon, no. Yes, So, yes. yun ang mga ganyang aksidente na ay, nakikita rin natin na umaabot sa Philippine Orthopedic Center Emergency Room. Oo. May data ka ba, Dok, kung gaano karami ang dinadala dyan sa inyong emergency room every day dahil sa mga aksidente? Well, every day, we receive about 110 Wow. emergency cases. Not all of them are vehicular. Kasi nga, Mm. alam naman natin, being orthopedic, marami tayong mga lola na
nadudulas sa banyo at marami ring mga bata na nasasaktan sa kanilang paglalaro, no? Mhm. Pero having said that, pag andito tayo sa road traffic injuries, kailangan malaman ng madla na ang mga at risk, ang mga na-aksidente ay unang-una yung motorista, Mhm. ah, pangalawa yung pasahero, no, yung mga tao sa loob ng sasakyan, Mhm. pangatlo yung pedestrian, no, yung Mhm. tumatawid or Oo. yung nasa labas ng daan. Lahat sila ay maaring maaksidente. At Mm. alam natin yung motorista may gamit na sasakyan, Yeah. isasama natin dito yung nagmomotorsiklo, yung nagbibisikleta, at sinabi mo nga yung mga alternative Nag-iisa. forms na e-bikes o e-trikes, no? Lahat yan ay nakikita sa ating daan ngayon sa Mm. Pilipinas, lalo na sa Metropolitan Manila. So you Hmm. have prepared a PowerPoint here nung tungkol po sa mga road injuries po dito sa Hmm. Pilipinas, ano, Doc? Hmm. Yes, yung unang slide natin, ah, ang general facts lang yan ng World Health Organization or yung WHO, yung third slide. Mhm. Uh, Sinasabi rito na 1.9, pagtingin ko ngayon sa internet, mga 1.25 Wow, million taas na people die naman. each year na from Oh. road traffic crashes, no? Uh, Isang realidad to ng lalo na yung mga nag nagle-level up ng mga economies, no, habang umuunlad yung lipunan, mas maraming tao ang nakakabili ng sasakyan at nagkakaroon ng congestion sa ating daan, no. Pero it is the leading cause of death, no. Kakasabi ko lang, for children, no, and young adults between 5 to 29 years old. Mhm. At ang masaklap dito, 92% ng mga fatalities, yung mga namamatay, at ay sa low to middle income countries. Kasama tayo diyan, no, yung middle income country na ang Pilipinas, no. Isama rin din natin to, isinama na natin, no, yung mga kakasabi ko, no, yung mga pedestrians, yung mga tumatawid, Mhm. at they cost 3% of the GDP ng isang bansa, no? Yan. Kaya ang United Nations General Assembly gumawa sila ng ah, isang hakbang para by 2030 ang mga aksidente, ang road traffic injuries or crashes mababawasan by 50%. Mhm. Yun ang kanilang minimithi, no? At kung tutuloy tayo sa next slide, Mm. makikita rito na ang approach ng WHO ay yung safe system approach. Kaya gusto nila prevent fatal crashes uh, and reduce serious injuries, no? At sa tatlong paraan yan, number one, safe speeds. Number two, safe vehicles. At number three, safe road users. Doon tayo sa next slide, no? Mm. Kaya Uh, nga dito sa Commonwealth, Quezon City, Doc, meron na sila talagang ano, speed limit 60 lang, 60 oo. kph. Kaya lang bumibilis kapag walang nakatingin, walang nanghuhuli. I, I think sa lahat naman ng bansa yun, pag walang, lalo na sa US, kung walang nakabantay na highway patrol na may radar, no? Oo, Uh, ang Bumibilis. bibilis. At saka napansin ko nung I was training in the US, kahit lampas sa speed limit, pag sabay-sabay kayo, Well, hindi naman nila mahuli lahat eh. Kaya hindi halata pag sabay-sabay kayo ng same speed, no, kaya na pala sabi sa akin ng mga ng mga kaibigan ko nung nagda-drive ako diyan eh. Sabi niya, ang gawin mo, sumabay ka lang sa lahat. Yung totoo pala yun. 'yon. Totoo Kasi yun. sabi ko, ano bang speed limit dito? So they look Kaya the parang, other way pag nakita naman nila na walang peligro na lumalabas sa kaunting over the speed limit, oh, no? okay.
Ngayon, ito may batas na rin sa Pilipinas about Mm. use of cellphones, pero gusto Yes. lang natin ipahatid na ang driver na gumagamit ng cellphone, 4 times likely na maaksidente, no? Mhm. Kumpara dun sa nakatingin lamang sa daan at nakakonsentrate sa kanilang pagmamaneho, no? Oo, totoo So yan. using a phone while driving slows reaction time. Mhm. Uh, Hindi natin maalis yun. Hindi lamang sa pag-react sa nangyayari sa daan, kasama rin yung pagtingin sa mga traffic signals, no? Pag minsan Mhm. sa cellphone ka, dilaw na pala yung ilaw o kaya pula, hindi mo Hindi mo napansin, alam. nabangga ka na, o kaya ikaw ay nakabangga O o kaya kaya yung biglang huminto yung nasa harap mo, eh nasa cellphone ka. So hindi mo exactly, madalas nangyayari yon. Um, yung hindi mo napansin, yung sasakyan sa harap mo ay tumigil na kaya Mhm. dire-diretso ka dun sa likod niya, no? Totoo. Uh, Kasama ron sa distracted driving na tinatawag, hindi ka maka hindi ka makastay sa sarili mong lane, no? Mhm. Mhm. Uh, at sinasabi rin dito na halos walang pagkakaiba kung nasa speakerphone ka. Akala mo Mhm. ka- sa dahilang ikaw ay nasa hands-free driving, yung mga Oo. kamay mo maneho pa rin at nagsasalita ka over the speakerphone, Oo. ay ligtas ka na. Hindi rin kasi yung reaction time mo ay nababawasan din. Totoo nga Kaya yun. Mm. mm, Para kasi yung ah, focus mo eh, napupunta dun sa kausap mo eh. o lalo na kung nakikipag-away ka sa phone. Totoo yan. Oh. Ah, yung ito, andito tayo ngayon sa speeding, kakasabi mo lang, no, Mm. na kapag may speeding limit, may speed limit kasi kahit sa skyway, nakikita mo madalas nakalagay 60 kph, no. Oo, Ah, oo. pag Pero hindi sinusunod. ang formula nila, every 1% increase in the speed produces a 4% increase in the fatal crash risk Wow. and 3% increase in the serious crash risk. Mhm. Kaya ang halimbawa na nila dito, kung nag-increase ka lang, tinaasan mo lang yung bilis mo from Mhm. 50 to 65 kilometers per hour, Mm. 4.5 times mo maaring masaktan ang isang tumatawid, no? Mhm. Na sa harap ng iyong sasakyan. Mhm. Yung risk of death Oo. increases by 4.5%. Wow. Kasama rin dito yung side-to-side car impact, no? Mhm. Yung fatality at 85% kung ang speed mo ay 65 kilometers per hour. Mhm. Kaya directly correlated kung gaano kakabilis magmaneho sa lala ng aksidente. Maaring common sense yun, pero ah, lalo na yung mga kabataan, no? Mm. Nakikita natin na sila ay masyado pang mapusok sa kanilang pagmamaneho, gusto nagmamabilis. Mhm. Ang reaction time nila ay bumabagal kapag sobrang bilis ang Mm. kanilang dating, no? Itong maganda tong slide mo, causes of road crashes or accidents, Mhm. no? Uh, yung sinabi nga dyan, no, yung driving under the influence of Mm. drugs or alcohol, yung meron tayong tinatawag na psychoactive drugs, no, yung mga uppers, Mm. uh, uh, na yung iba nun, yung umiinom nun, ang kutob ko, ito yung mga kailangan magmaneho ng long distances, kaya hindi Oo. natin yung mahahabang trabaho nila yon. Yung mga Kaya truck hindi ko drivers, mag-isip ganyan, di yung ba? mga Mm. nagda-drive ng mga trailer galing probinsya, no? Mm. Kailangan gising na gising sila. Kaya may iniinom sila para Magising um, sila. gising sila, no? Mm. Ah,
Yung kasama rin, sinasabi rin natin yung driving under the influence of alcohol, no? Mm-mm. Right? Umiinom ng alak. Mm-mm. Mm-mm. Eh di ba meron Ah, tayong ngayong batas na diyan? Bawal yung yung nakainom. ang Merong napaka-importante nung alcohol limit. tinatawag nating designated driver sa Mm. lalo na sa isang grupo na pupunta sa isang party na sabay-sabay. Meron Mm. doon yung hindi nakakainom, no, or hindi maaring uminom o maaring iinom, ah, pero ah, may pag-itan mula sa kanyang huling inom sa Mm-mm. pagmamaneho, no? There's an interval. Ngayon, umabot na tayo rito sa tinatawag na BAC, no, or blood alcohol level, no. Mm. At sinaliksik ko Oo. pagka kinausap ka ng pulis, nakainom ba ho kayo? Sasabihin nung nagmamaneho, isang ano lang ho, isang drink lang ho, isang inom lang, no? Isang bote. Ah, pero pag Okay, isang sinabing one drink, what does it mean, no? It means, halimbawa sa beer, 350 ml, no? Mm-mm. Yan ang one drink. Sa wine, no? Yung sa alak, it's Mm-mm. 150 ml. And then sa liquor, no, yung 1.5 ounces or 45 ml. That Mm-mm. already constitutes a drink, no? Mm-mm. And lalo na yung mga kasamahan natin sa Amerika na Mm. sila ay maaring masita on drunk drinking under the influence, no? Mm-mm. Alamin natin in most states in the US ang Mm-mm. level ng ang blood alcohol legal limit is 0.08%, no? Okay. Uh, so ano ba itong blood alcohol level? Ito yung laman ng alcohol sa iyong dugo na Mm-mm. habang mataas ay lalong sumasama ang iyong pagmamaneho, no? Mm-mm. Ang limit nitong blood alcohol level na tinatawag ay 0.4%, no? Mm-mm. Pag 0.4% yung tao ay maaring maging comatose na, maaring mamatay Mm-mm. because of respiratory failure, no? Mm-hmm. So may range siya, no, from bil- 0.08 and below pataas Mm-mm. to 0.4%, no? I think dito sa Pilipinas hindi pa tayo nag gumagawa ng mga ganyan mga tests, although pag dinala sila sa emergency room, sila ay ina-examine ay tas nilalagay doon kung negative or positive alcoholic breath, no? Mm-hmm. Oo. But having said that, may mga alak na walang amoy. No? I think Oh, yung okay. gin tsaka vodka, no, Mm. na yung mga clear na Na liquor alcoholic drinks? na Wala palang walang amoy amoy. yun. Talaga? Mm. Okay. Okay. Oo, So, pero oo. So kung kunyari ganyan nga, ikaw ay nag-drive under the influence of drugs or alcohols, nag-speeding ka, gumagamit ka ng mobile phone while driving, meron din yung sinasabing distracted driving. Ito yung mga, oh, parang may mga hinahanap ka lagi, doon sa ano mo, sa bag mo, di ba? I remember, bata-bata pa ako, may naaksidente siya, Oo. napali yung leeg niya, nilagyan ko ng wire yung leeg. Oo. Kasi mayroon siyang inaabot habang Oo. nagmamaneho, no? Mayroon siyang inaabot either pagkain o inumin. Pag pag-upo niya ng tama, sumampas na siya sa ibang sasakyan, no? Kaya nabali yung leeg niya. Buti na lang walang paralysis, no? Mhm. Kaya ang distracted driving could be anything, no? Maaring kumakain ka o nagkakape sa papuntang trabaho, doon ka nag-aalmusal sa sasakyan, no? Ang daming ganyan. Distracted driving din yun. Oo. O Lahat kaya yata yung tayo guilty ron. napatingin ka sa billboard, di ba? O kaya dun sa may aksidente, nang haba yung leeg mo. Di ba? Pwede Hmm. talagang ma-aksidente ka. Basta't hindi ka nakafocus talaga sa daan. At saka malaking factor din, Dok, yung nakakatulog.
Paano daw ba Mm. maiiwasan na makatulog habang nagdadrive? Na wag makatulog habang nagdadrive? Yun, kasama na nga yung isang risk for road crashes, yung fatigue. At Mm-mm. ang kanilang abiso ay kung maaari ay magpahinga Tumabi ka ah, muna. Mm-mm. bago ka magmaneho. At yung pinakamainam yung halili kayo sa long driving, no? Yung Mm-mm. asawa mo o yung mga kasama mo sa sasakyan na Mm-mm. marunong magmaneho. At pag ganun ay meron kayong rotation of driving, no? Yes, Mas yes. mas safe yon kesa dun ikaw mismo ang aako ng pagmamaneho ng ilang oras, no? At Mm-mm. masasabi rin natin dito, it's not actually being fatigued or being sleepy, lalo na pag nagmamaneho sa gabi, yung daan merong hypnotic effect, no? True. Lalo na yung mga linya na yon, yun lang ang nakikita mo. Ah, nahihypnotize ka sa daan. Kaya Totoo. hindi mo napansin ay gumigewang na yung sasakyan mo o Mhm. kaya bumabagal ka o bumibilis sa Mm. dahilan na ikaw ay nahihypnotize sa daan, no? No, Mm, may mm. hypnotic effect ang mga halimbawa yung mga linya sa daan na pare-pareho lang Mm. for Several many kilometers, no? kilometers, oo. Oo, pati yung mga ilaw, mga ilaw sa highway na pare-pareho lang sila at ah, sila ay distance na regularly, may hypnotic effect yung mga yon, no? Totoo nga, oo. So, Doc, ngayon, pag kunyari nakakita ka ba ng aksidente, nakita mo, naipit yung isang driver o pasahero, kailangan ba tanggalin mo na siya kagad doon sa kanyang kinaipitan? Pag nakialam ka doon. Kasi gusto mo Diyan tayo iligtas. dadating sa yung tinatawag na ABC, no? Ah, kailangan ito yung basic na CPR na I suggest yung lahat tayo ay kumuha ng kurso sa Philippine Red Cross, no? Kasi ah, meron tayong responsibilidad na tumulong, hindi magminor, no? Yung tumulong Hindi manood sa lang at hindi na mag-video-video. aksidente, no? Oo. Unang-una yung tinatawag nating airway, check natin yung sensorium o yung itsura ng taong na aksidente kung siya pa ay humihinga, no? Mhm. So kailangan para umabot sa ganung paraan ay lalapit tayo, titingnan natin kung humihinga. Pero having said that, bago lumapit, ang unang gagawin ng isang responsable na gusto tumulong ay utusan ang kanilang kasamahan na tumawag na sa pinakamalapit na ospital o barangay na may Mm. ambulansya. Mm. Kasi ang ginagawa mo lang ay tumutulong ka bago at the scene of the accident bago madala ang pasyente sa tamang lugar at ito ay ang emergency room, no? Mm. Ah, ang PCSO, nag-attend ako about 2 months ago. Nagbibigay sila ng mga ambulansya at yung tinatawag nilang ah, PTV, no? People's Transport Vehicle, no? Pa, hindi sa ambulansya, pero pwede siya maghatid ng mga pasyente, no? Mm. Ah, ito yung siguro idadagdag natin dito yung mga hindi seriously injured. Pero Mm. ang ideal yung ambulansya. Oo. Sa A na B tayo, andun na tayo. Kung sa airway, titingnan mo kung may nakabara Mhm. sa kanyang paghinga. Ah, malimit pag mga matatanda na aksidente, nakikita natin natatanggal yung pustiso nila, no? Mm. Tapos Mm. bumabara sa bibig o kaya kung sila naman ay na knockout, naging unconscious, yung kanilang dila ay bumabaliktad. Kaya hindi Mm. rin lalong nakakahinga, no? Oh, okay. Pangatlo, pag seryoso yung aksidente, maari yung mga ngipin ay natanggal at Mm. babalik sa paghinga. Mhm. Ando tayo sa B, sa breathing, titingnan natin Mm. kung masyadong mabagal o masyadong mabilis
ang paghinga, no? Pag masyadong mabagal ang paghinga, that means less than 16 to 18 breaths per minute. Ibig sabihin ay maaring may tama yung utak, Mm. no? Pag masyado namang mabilis, maaring bumibilis ang tibok ng ang pulso sapagkat nawawala ang dugo, no? Mm. May bleeding, no? So Mm. nagpunta siya towards yung tinatawag na hypovolemic shock, nawawala yung kanyang dugo, no? Kaya bumibilis ang pulso at ang paghinga, no? Ah, Kaya nga ano, nandun tayo ngayon sa circulation. Ang in relation to orthopedics, yung sa C, ah, makikita natin na ang mga lalo na yung mga nagmumotorsiklo, ang malimit tinatamaan sa kanila yung long bones, no, yung mga binti nila na nakausli, ganyan. Ang ayaw natin makita yung tinatawag na open fracture. Yung Mm. open fracture ay ito ay isang orthopedic emergency sapagkat yung buto ng katawan ay lumabas sa balat, no? Mm. Nakita natin nakalabas yung buto at ang prinsipyo dito kapag hindi agad nalinis kasi napakarumi nga ng daan, no? Yes, Mayroong yes. buhangin, may hindi lang buhangin, may pagbisa may mga salamin pa, may Mm. bakal, gano'n, no? Ah, may may mga Mm. maliliit na bato. Pag ganito ang nangyari, ang automatic yung binte o yung parte na lumabas ang buto ito ay tinatawag naming contaminated o kontaminado. Kailangan malinis agad sa isang emergency room within 6 hours para hindi siya maging ah, Matetanong. infected, Oo nga, tsaka maging matetanong. Mm. infection, no. Andun na rin sinabi mo nga yung tetano, no. Ah, ang tetano nakukuha doon sa lugar kung na napakadumi, no? Mm. Kaya ang first aid natin sa open fracture kung wala kayong first aid kit sa sasakyan, may malinis na tela Mm. na kailangan ipatong Diba? at i-splint din natin, no? Yung ang Mm. ibig sabihin ng splinting, kukuha tayo ng isang matigas na bagay Mm. na ilalagay natin sa one Ilalim. joint above and one Mm. joint below sa binti, no? Patong. Mm. Sa ilalim para hindi madadagdagan yung bale at Mm. pagkasira nung mga ugat. Kaya halimbawa ang bale ay sa binti, Mm. nilalagay ang splint mula sa kasukasuan ng sa taas ng paa, yung ankle joint at sa Mm. taas ng tuhod, no? Mm. Ah, Tapos ito ay itatali natin, no? At Mm. dapat ay tawagan natin ang the nearest, no, na ospital para madala ron, no. Mm. Mm. Okay. So, yan ang mga dapat po nating tandaan. Pero wag po nating papakialaman din basta yung mga naaksidente. Lalo na baka lalo lang natin silang mabalian o masaktan kapag pinilit po natin silang hugutin mula sa sasakyan. So, napaka-importante, Dok, yung sinabi mo, tumawag agad ng tulong. Meron naman tayo dito sa Pilipinas, 911 din tayo. Yan lang po ang tawagan po ninyo para kayo po ay madaluhan. At syempre, ang Philippine Orthopedic Center naman po ay isa lang sa mga napakaraming ospital din po dito sa Pilipinas na kaya pong tugunan itong mga ganitong emergencies. Pero alam natin, kilalang kilala natin when it comes to bones, joints, ang Philippine Orthopedic Center ang talagang takbuhan po natin, lalo na napakahusay ng mga doktor po dyan at saka napakabuti po nilang lahat dyan. At syempre, alam natin ito po ay sa pamahalaan. Lalo na kung may PhilHealth po kayo, madaling-madali lang pong matutugunan ang inyong mga problema. Kaya, Mm. Doc, maraming salamat muli. Ang dami naming nalaman ngayong araw na ito at sana maiwasan nga ng ating mga kababayan yung maaksidente sa daan. So ano po ang payo niyo po na sa ating mga kababayan, Doc, before we go? Yun nga, don't drink and drive. Ayan, nung andun tayo sa drink driving. At pangalawa ay sumunod tayo sa mga patakaran na, sa daan, no? Kasi nga,
kung tayo ay magmamaneho ng reckless, talagang maaksidente tayo, no? Personal ko yung mga nagmamaneho ng reckless, imbis na gantihan mo o mapunta sa road rage, ah, pinapalampas ko na lang yon sa edad ko at sinasabi ko ay may makakatapat din yan, no? Ibig sabihin, hindi ko naman dala yung reckless behavior eh. Dala nung kabila eh. Ibig Mm. sabihin, dadating siya sa isang punto na siya rin ay maaksidente dahil wala siyang pakialam sa kanyang buhay at sa buhay ng ibang tao. No. Well, yes, Doc. Maraming maraming salamat po muli. We are very thankful to you, Dr. Jose Briggs Pujalte Jr., na siya po ngayong head ng Philippine Orthopedic Center. And of course, you have written so many books, Doc, na nakakatulong din. Hindi lang sa mga medical students, pati sa aming mga laymen. Thank you so much, Doc. Thank you, Maru. Sa uulitin. Of course! Maraming maraming salamat. Yan po si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr., ang medical chief po ng Philippine Orthopedic Center. At syempre, nagpapasalamat din po tayo sa inyong lahat na lagi nakatutok dito po sa Radyo Klinika sa PHLV Radio. Ako naman po, si Maru Pahati Sarne. Bye!